Magandang araw mga langga. Bago ko simulan ang kwento natin sa araw na ito, ay nais ko lamang munang magpasalamat sa inyong lahat. Sa lahat ng mga walang sawang sumusuporta at nakikinig sa kwentong ibinabahagi namin. Naway wag niyo na rin pong kalimutang mag-like, share, subscribe, at mag-iwan na rin po kayo ng komento kung nagustuhan niyo ba ang kwentong napakinggan niyo. Malaking tulong na po iyan sa aming munting channel. Muli ay maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Isang hating gabi, nagising ako at halos nagsusumigaw na. Dahil sa nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Sobrang sakit ng tiyan ko, Miss Aya, na halos umabot na sa puntong nagpalimbag-limbag na ako sa pamimilipit ng tiyan. Natataranta naman at agaran akong dinala ni Alfred sa pinakamalapit na ospital. Pero pagdating namin sa ospital, ay gano'n na lamang ang pagtataka ko nang biglang nawala ang pananakit ng tiyan ko. Pero kahit na hindi na masakit ang tiyan ko, ay pinatignan pa rin ako ni Alfred. Hindi siya pumayag noong sabihin kong wag na akong magpatingin at masasayang lang ang perang pangpa-check up namin. Umaga na nga kami nakauwi sa bahay. Hindi na muna pumasok si Alfred sa trabaho niya. Inalagaan niya ako ng araw na iyon. Alam mo, Miss Aya, sa totoo lang, ang swerte-swerte ko kay Alfred. Hindi ako nagkamaling mahalin siya. Dahil sa alagang-alaga niya talaga ako. Halos ayaw niya nga akong pakilusin at siya na raw ang bahala sa lahat. Kinahapunan ay tumambay muna ako sa labas ng bahay. Si Alfred naman, ng mga oras na iyon ay may ginagawa siya sa loob. Panay ang pagbuga ko ng hininga at iniisip kung ano nga ba ang nangyayari sa akin. Bakit bigla na lamang akong tinubuan ng mga butlig sa katawan at bigla-bigla na lang sumasakit ang tiyan ko. Para tuloy akong batang sakitin. Sa hindi inaasahang katagalang kakaupo ko ay may nasipat akong babae sa di kalayuan. Medyo may edad na iyon, Miss Aya. Hindi ko sana papansinin ang babae dahil hindi ko naman siya kilala. Ang kaso nga lang ay nakita kong masama siya kung makatitig sa gawi ko. At alam kong ako ang tinitignan niya ng masama. Nakaramdam ako ng hindi maganda habang pinagmamasdan ng babae. Grabe naman kung makatitig ang babaeng yun. Daig pa ang bruhang mangkukulam. Bulong ko sa sarili at nag-iwas na ng tingin sa kanya. Ay, putakting pala kaka! Tili ko nang biglang may sumundot sa tagiliran ko. Nang tignan ko kung sino ang may gawa nun, nakita kong si Alfred pala iyon. Kaya mabilis ko siyang hinampas ng marahan sa balikat. Ano ka ba? Bakit ka nang gugulat? Paano kung may sakit pala ako sa puso? Eh di nahimatay na ako dito. Kunwari inis kong wika sa kanya. Eto naman, pasensya ka na mahal kung nagulat kita. Kanina pa kasi kita tinatawag mula sa loob ng bahay. Pero hindi mo yata ako naririnig. Sino ba kasing tinitignan mo dyan? Malambing na tanong niya at tumabi ng pagkakaupo at niyapos ang bewang ko. Sinabi ko kay Alfred kung sino ang tinitignan ko. Ngunit noong balikan ko ng tingin ang babae,
ay wala na iyon sa kinatatayuan niya, Miss Aya. Teka, nasaan na siya? Tanong ko at mabilis na hinagilap ang babaeng nakasuot ng bestidang itim. Ha? Sinong siya? Narinig kong tanong ni Alfred. Yung babae. Matanda. Yung matanda, oo. Yung babaeng matanda doon sa di kalayuan. Nakita ko siya kaninang nakatitig kasi dito. Tugon ko sa kanya. Kumunot ang noo ni Alfred at tumingin na rin sa gawi kung saan ako nakatingin. Wala naman ah. Kakamot-kamot sa ulong sabi ni Alfred at hinagilap ang babaeng tinutukoy ko. Maging ako man, ng mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung bakit bigla na lang nawala ang babaeng nakita ko kani-kanina lang. Napaka-imposible namang mangyaring biglang maglaho ang babae. Gayong napakalawak ng kalsada kung saan iyon nakatayo. Alam mo, baka namamalikmata ka lang. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob ng bahay para makapagpahinga ka na. Wika ni Alfred. Tumango ako at sinabi sa kanyang, mas mabuti pa nga. Ngunit noong nasa bukana na ako ng pintuan, ay napakapit ako kay Alfred. Noong nakaramdam ako ng hilo at nauwi na iyon sa pananakit ng ulo. Nag-aalalang agad naman akong inakay ni Alfred papunta sa mahabang upuan at maingat na pinahiga. Mahal, nahihilo ka ba? Masakit ba ang ulo mo? Anong masakit sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Nababanaag ko talaga sa mga mata niya ang labis na pag-aalala. Kaya't sinabi ko na lamang na medyo nahilo lang ako ng kaunti. Pero mamaya-maya lang ay magiging maayos din naman ang pakiramdam ko. Kaya't wag niya na akong alalahanin pa. Lumipas ang araw na iyon ay hindi bumuti ang pakiramdam ko. Hanggang sa isang araw, nagulat na lamang ako nang bigla akong lapitan ng kapitbahay namin at tinanong kung tama ba raw ang sinasabi noong aling nakausap niyang kabit lang raw ako ni Alfred at inagaw ko umano ang lalaki sa tunay na asawa nito. Totoo rin bang pokpok ka dati? Tanong ni Luisa, ang kapitbahay kong may pagka-tsismosa. Hoy Luisa, babaeng mahadera ka. Kanino mo naman nakuha ang chismis na yan? Pagalit kong tanong. Eto naman, kung makamahadera ka sa akin, parang di tayo magkapitbahay ah. Ani pa niya. Kanino mo nga nasagap yung mga chismis na yan? Alam mo, pwede kitang ipabarangay dahil dyan sa mga pinagsasasabi mo. Hindi ko na napigilan ang sariling magtaas ng boses na siyang ikinagulat naman ng babae. Sandali itong hindi nakapagsalita, pero maya-maya lang ay huminga ito ng malalim at sinabi sa akin na nasagap niya umano sa isang may katandaang babae na nagngangalang Magda. Nakausap niya umano ang babaeng iyon noong nakaraan lang sa bungad ng baryo. Saka sinabi nga ng babaeng iyon na tiyahin ko raw ito at asawa niya ang lalaking kinakasama ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko matapos sabihin ni Luisa ang mga bagay na iyon. Napapatanong ako sa aking sarili dahil hindi ko alam kung paanong natunto ni Tita Magda
ang baryo kung saan kami naninirahan ni Alfred. Mukhang hindi talaga kami titigilan ng matandang yun ah. Ano ba talaga ang gusto niya? Umalis na nga kami sa bahay niya, gaya nung sinabi niya. Pero bakit ngayon ay hinahanap niya kami? Hindi pa ba sapat ang pamamahiyang ginawa niya sa amin dun sa lugar nila? Tanong ko sa aking isipan. Hoy Lorraine, ayos ka lang ba? Untag na tanong sa akin ni Luisa. Hindi ko namalayan na uwi na pala ako sa malalim na pag-iisip. Kung hindi pa tinapik ni Luisa ang kamay ko, ay hindi pa ako mababalik sa ulirat. Hindi totoong sinabi ng matandang yun, kaya wag mong paniwalaan. Sinungaling ang taong yun. Sagot ko sa kanya't iginiit ritong nagsisinungaling lamang ang matanda. Oo na. Teka sandali, bakit parang nagagalit ka na ha? Sinasabi ko lang naman sa'yo kung ano ang sinabi rin sa akin ng babae. Pasalamat ka, inabisuhan pa kita. Ani niya pa. Ay, hindi naman sa nagagalit ako. Ayoko lang talagang pinag-uusapan ako ng ibang tao. Dahil hindi ko naman sila pinapakailaman. Yung mga taong mahihilig gumawa ng kwento, dapat sa kanila'y pinapamaga ang mga bibig. Iritang wika ko. Siguro ay naramdaman ni Luisa na wala na ako sa mood makipag-usap sa kanya. Kaya naman kaagad na din siyang nagpaalam na uuwi na at may gagawin pa pala raw siya sa bahay nila. Kinahapunan, pag-uwi ni Alfred galing sa trabaho, ay ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa sinabi ni Luisa. Mahinahon niya naman akong sinabihang huwag nang pansinin at huwag nang isipin pa ang sinasabi ng mga kapitbahay namin. Lalo na yung tungkol kay Tia Magda. At hayaan ko na lang raw iyon. Papaano kung totoo ang sinasabi sa akin ni Luisa? Alam mo kasi, wala naman tayong pinagkwentuhang iba tungkol kay Tia Magda. Kaya nakakapagtakang papaanong nalaman iyon ni Luisa ang nakaraan natin. At lalo na yung tungkol kay Tia Magda. Nag-aalalang wika ko noong nagpapahinga na kami sa higaan. Ako na ang bahala dun, mahal. Hayaan mo't kapag may bakante akong oras, pupuntahan ko si Magda. At pagsasabihang, wag niya na tayong guluhin. Sinabi ko naman sa kanyang, wag nang puntahan si Tia Magda. At baka mamaya ay may gawin itong masama sa kanya. Noong unay hindi pa sumang-ayon si Alfred sa sinabi ko. Pero noong ilang beses ko siyang pinagsabihang, sundin niya ang gusto ko para walang problema, ay pumayag naman siya. Oo na, sige na. Hindi na ako pupunta. Halika nga rito't palalamigin ko ang ulo mo. Masyado ka na kasing mainit eh. Aniya, sa malambing na boses. Ilang sandali pa, ay naramdaman kong marahang hinahalik-halikan niya ang braso ko. Habang ang isang kamay niya naman ay malayang naglalakbay sa panloob kong kasuotan. Nakaramdam ako ng kiliti at nag-iinit na ang katawan ko. Kaya't napapakapit na lamang ako at hinahayaan si Alfred na pagpantasyahan ang katawan ko. Subalit, noong nasa kasarapan na kami ng pagniniig, malapit nang maipasok ang bataan, ay mabilis kong naitulak si Alfred at napabalikwas ng bangon. Sa kadahilanang noong idilat ko ang mga mata ko para tignan ng asawa ko, ay sa maniwala man kayo o hindi,
klarong-klaro kong nakikitang hindi si Alfred ang nakaibabaw sa akin, kundi isang lalaking halos maagnas na ang buong pagmumuka. Anak ng, ano bang nangyayari sa'yo? Bigla mo na lang akong itinulak. Buwisit ka naman oh, kung kailan nasa kasarapan na tayo. Nambibitin ka na naman. Galit na wika ni Alfred matapos makatayo mula sa pagkalaglag nito sa higaan. Sumambulat pa sa akin ang hubad niyang katawan. At ang galit na galit nitong alaga na handa ng lumusob. Ganun pa man, ay halata sa boses nito ang galit na nararamdaman niya dahil sa ginawa ko. Mabilis ko namang sinabi sa kanya ang tungkol sa mga nakita ko. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Lorraine? Alam mo, kung ayaw mong magpagalaw, pwede mo namang sabihin. Hindi yung nanunula ka na lang bigla dyan. Aniya pa. Isa-isa niyang pinulot ang damit at lumabas ng silid. Ako naman ay naiwang nakatulala at hindi ko mawari kung ano ba talaga ang mga nakita ko. Paulit-ulit kong itinatanong sa aking sarili kung bakit gano'n na lang ang nakita ko. Kinabukasan, Miss Aya, paggising ko ay halos mapuno na ng sugat ang katawan ko. Samantalang, nakaraang gabi lang, ay sa muka at leeg lang ako nagkaroon ng butlig. Pero noong gumising ako, sa kinaumagahan, ay halos nagpuputukan na ang mga naglalakihang butlig. Umalingasaw na rin ang loob ng kwarto, na para bang amoy nabubulok na laman na nagnanaknak. Dahil sa pangyayaring iyon, ay hindi na naman pumasok si Alfred sa trabaho niya. Sa halip, ay naghanap ito ng albularyong kayang gumamot sa sakit ko. Ayon kasi sa kanya, hindi na normal ang sakit ko at marahil ay tama ang katrabaho niyang napagkwentuhan niya tungkol sa sakit na dumapo sa akin. At ayon sa katrabaho niyang iyon, ay baka binarang ako. Mahal, pasensya ka na sa ikinilos ko kagabi. Nabigla lang ako, kaya kita napagtaasan ng boses. Wika ni Alfred. Wala iyon. Kasalanan ko naman eh. Hindi dapat kita basta-bastang itinulak na lang bigla. Alam ko namang nasaktan ka sa pagkalaglag mo. Pasensya na. Sagot ko sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala, mahal. Tinawagan ko na ang katrabaho ko. Tinanong ko kung may kakilala ba siyang manggagamot. Mamaya, pupunta siya dito sa bahay natin. Kasama ang albularyong kilala niya. Paliwanag niya sa akin. Habang pinupunasan niya ng marahan ang mga sugat kong nagpuputukan na. Impit naman akong tumango. Hapon na nung dumating ang manggagamot. Kasama ang katrabaho ni Alfred. Pagkapasok pa lang ng manggagamot, ay nakita ko itong napapasign of the cross ng 3 beses. Pagkatapos ay lumapit na ito sa higaan ko at sinuri ang kalagayan ko. Habang sinusuri niya ang kalagayan ko, ay sinabi ng manggagamot na binara nga ako. Kaagad na rumehistro sa isipan ko ang tiyahin kong si Tia Magda. Wala naman kasing ibang tao ang kayang gumawa sa akin ng ganon, kundi si Tia Magda lang. Dahil sa kanya lang ako nagkaroon ng malaking kasalanan. Nararamdaman kong
Malaki ang inggit sa'yo ng taong nagpabarang. At sa palagay ko, ay minsan na itong naging malapit sa iyo. Ani pa ng albularyo. Matapos niya akong suriin, ay nanghingi siya ng palangganita. Lagyan raw iyon ni Alfred ng kaunting tubig, dahil tatawasin niya lang ako. Habang ginagawa ng albularyo sa akin ang pagtatawas, ay nakita kong sa bawat pagpatak ng kandila sa tubig, ay humuhulma iyon ng hugis babae. Babae, babae ang sumalbahi sa'yo, at sa palagay ko, ay hindi ito nalalayo sa edad mo. Ani pa ng albularyo, matapos niya akong tawasin. Babaeng hindi nalalayo sa edad ko? Sino naman po? Nagtatakang tanong ko. Hindi ko masasabi sa'yo kung sino ang sumasalbahi sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Magbilang ka lang ng 3 araw. May pupunta dito sa bahay ninyo para hingiin ang kapatawaran mo dahil sa lahat ng dinanas mong sakit nitong mga nagdaang araw. Magpahanggang sa ngayon ay ibabalik ko ng doble sa babaeng nagpabarang sa'yo ang ginawa nito. Paliwanag ng albularyo. Dahil sa nanlalata na ako at hilong-hilo pa, dala ng masamang nararamdaman ko, Miss Aya, tumango-tango na lamang ako sa bawat sinasabi ng albularyo. Kahit hindi ko na masyadong naiintindihan ang mga sinasabi niya, ay oo na lang ako ng oo. Ilang oras rin ang itinagal ng gamutang ginawa ng albularyo. Noong sa wakas ay natapos na ang gamutan, para akong nabunutan ng tinik. Dahil sa bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ko na wala ang pananakit, lalo na noong maisuka ko na ang napakalapot na kulay dilaw na laway. Kinabukasan na nakauwi ang katrabaho ni Alfred, maging ang albularyo. Labis-labis naman ang pasasalamat naming mag-asawa sa dalawa. Lumipas nga ang 3 araw, Miss Aya. Tama nga ang sinabi ng albularyo. Umagang-umaga iyon at nag-aagahan pa kami ni Alfred nang may kumatok sa pintuan. Ako na ang nagbukas ng pinto't sinabihan ko si Alfred na ituloy niya na ang pag-aagahan dahil papasok pa siya sa trabaho. Pagkabukas ko nga ng pintuan, ay bumungad sa akin si Dayan, ang dating katrabaho ko. Nakatalukbong ito ng kulay itim at nakasuot pa ng salamin. Balot na balot rin ang katawan niya ng mahahabang manggas. Bago pa man ako makapagtanong sa kanya kung ano ang ginagawa niya sa bahay namin, agaran na siyang lumuhod sa harapan ko na siyang ikinabigla ko talaga. Humagulgol siya ng iyak at walang tigil sa paghingi ng tawad. Mahal, sino yan? Tanong ni Alfred sa akin. Dayan, tumayo ka na dyan. Bakit ka ba nag-iiyak ha? Tsaka ano ba yung pinagsasasabi mong patawarin kita? Ano bang kasalanan mo? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Halos hindi ako makapaniwala sa inamin sa akin ni Dayan. Sa kadahilanang inamin niya sa akin na malaki ang inggit na nararamdaman niya. Dahil ako umano ang palaging hinahanap-hanap ng mga customer sa pinagtatrabahuan namin. Kahit nga wala na ako sa trabaho, ay palagi pa rin daw akong hinahanap.
at natatapakan ko umano siya. Dati raw kasi, noong wala pa ako sa pinagtatrabahuan namin, ay siya ang mabentang mabenta sa mga lalaki. Lalo na sa mga gurang na naghahanap ng mapagpaparausan. Hindi ko lubos akalain nang dahil lamang sa trabahong pinasok ko ay kamuntik-muntikan na akong mamatay at maging kwento na lamang ng kahapon. Aaminin kong sa una ay nagalit talaga ako kay Dayan dahil sa ginawa niya sa akin. Pero kalaunan ay napatawad ko rin siya. Tao lang naman kasi ako. Nakakagawa rin ako ng malaking pagkakamali. Kaya wala akong karapatan na magtanim ng galit. Matapos nga kaming makapag-ayos ni Dayan, ay umuwi na ito't sinabihan kong ipanatag niya na ang sarili dahil gagaling rin ang kung anumang sakit na dinaranas niya. Muli ay naging maayos ang pagsasama namin ni Alfred at hindi kalaunan, Miss Aya, ay nakabili na kami ng lupa't bahay. May kaunting pinapatakbo na akong negosyo. Pero gabi-gabi pa rin akong nagdarasal na sana'y balang araw ay mapatawad ako ni Tia Magda sa nagawa kong pagkakamali sa kanya. Sana'y balang araw ay magiging maayos rin ang lahat at mapatawad niya si Alfred. Dito ko na lang po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat.